Magandang araw po sa inyong lahat, mga taga-subaybay, mga kapatid. At sa araw na ito po ay sasagot po tayo sa isang tanong na ipinadala sa ating Facebook account. Tamang-tama po dahil napapanahon po yung kanyang tanong, mga kababayan. At yung tanong niya kasi may kinalaman sa New Year eh. Sabi niya dito sa kanyang question, kapatid, dapat bang i-celebrate ang New Year? Papaano kung hindi magampanan ng tao ang kanyang New Year's resolution? Kasalanan ba ito? So, yan po yung kanyang tanong, at sa palagay ko, worth it naman na sagutin agad itong kanyang question. Alam nyo mga kababayan, personally, wala naman po akong nakikitang masama sa pagdiriwang ng New Year eh. Para sa akin, ang New Year po ay isang selebrasyon na pangpamilya. At wala naman itong any religious significance na kumukontra sa Biblia. And for me, ang New Year ay isang tradisyong pampamilya na kung saan, syempre, nagsasama-sama ang mga members of the family, including yung mga extended family. Pag sinabi extended family, nandyan yung mga tito, mga tita, mga lolo, mga lola, mga pinsan. At normally, nangyayari yan pag New Year, yung ating family reunion. Tama? So, para lang yung Father's Day, parang Mother's Day. Wala namang religious significance, wala namang masamang i-celebrate dahil ano yan eh, kumbaga family celebration yan. So wala akong nakikitang paglabag sa batas ng Diyos dyan sa pagsa-celebrate ng New Year, mga kababayan. And in fact, alam nyo, ang bansang Israel, yung bansang Israel, nagse-celebrate din sila ng New Year noon eh. Pakinggan ninyo, dito sa isang talata ng Exodo Kapitulo 12 mula 1 hanggang 3. Ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging pasimula ng inyong mga buwan at ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So, that's a new year. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ikasampung araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat sangbahayan. Ngayon, ang tawag ng mga Hudyo dyan is yung New Year celebration nila is Rosh Hashanah. So alam yan ng ating mga kababayan dyan sa Israel, nagse-celebrate kayo dyan ang tinatawag na Rosh Hashanah. And I think that's 10-day celebration sa buwan ng Abib. Yung buwan ng Abib, ay normally nang pumapatak yan sa ating kalendaryo between March or April sa Roman calendar. Sa mga modernong Hebrew calendar, yung Abib ay tinatawag na Nisan. So wala naman tayong against doon kasi kalendaryo naman nila yon, mga kababayan. Pag New Year, ang kaugalian kasi ng mga Pilipino dyan dapat may handa eh. Dapat kahit papano may masasarap na handa sa hapagkainan, tama? Yung iba dapat meron pa daw kasamang paputok. Ang nakakalungkot lang, yung iba, ang feeling nila parang kawawang-kawawa sila pag wala silang handa pag New Year, di ba? Maraming ganyan. Dapat pag New Year may pera ka, may handa ka kahit papano. Maliban na lang siguro kung mag-isa ka lang sa buhay, siguro makikain ka na lang sa kamag-anak mo, huwag ka na magluto kasi abala pa yan, marami ka pang gagawin dyan, di ba? Kaya yung iba, yung mga single, hindi na nagluluto, nagpupunta na lang sa reunion. Pero alam nyo ba mga kababayan na kung gaano kahalaga ang selebrasyon ng ating New Year taon-taon, meron pong isang New Year na nakakaligtaan tayong i-celebrate napakahalaga pa naman ng New Year na to mga kababayan sa buhay Kristiyano, napaka mahalaga nito. At itong New Year na ito, si Kristo po kasi ang nagtatag nito. Siya ang nagtatag nitong New Year na tinutukoy ko and normally nakakalimutan nating i-celebrate ito. Anong New Year yan? Pakinggan ninyo dito sa isang talata ng Lucas mula 18 hanggang 19 ng Lucas 4. Sabi ng Panginoong Hesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi, upang itanyag
ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Napansin nyo mga kababayan? Yung sinabi ni Kristo, naparito siya upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. The acceptable year of the Lord. Kailan to, mga kababayan? Kailan tong acceptable year of the Lord na ito? Ulitin natin yung basa tsaka natin ituloy. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ay nanga sa sinagoga ay nangatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. So, kailan daw naganap yung tinatawag ni Kristo na acceptable year of the Lord, mga kababayan? Ngayon, sabi niya, ngayoy naganap ang kasulatang ito, sabi ni Kristo. Ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Nung time na magsalita si Kristo sa mga Hudyo, doon po nagsimula yung tinatawag na acceptable year of the Lord. At alam nyo, mas importante yan eh. Mas importante yan, mas mahalaga yan kaysa sa kahit anong yearly festival ng mga Hudyo. Bakit? Kasi yan kumbaga, yan talaga yung katanggap-tanggap na taon para sa Diyos. Kaya nga ang tawag dyan, acceptable year of the Lord. Hindi yan 2020, hindi yan 2010 or 2023 or 2024, mga kababayan. Ang acceptable year of the Lord ay kung kailan mo marinig yung salita ni Kristo sa'yo. Sabi nga ng Diyos, di ba? Sabi niya dun sa aklat ng Mateo, ito ang sinisinta kong anak, sabi niya kay Kristo. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So si Kristo yung kinalulugdan ng Diyos. At kung si Kristo yung kinalulugdan ng Diyos, yung salita ni Kristo is precious din na katulad niya. So kapag narinig mo yung salita ni Kristo, wag mo nang palampasin yon. Precious yun sa Diyos. Kapag narinig mo yung salita ni Kristo, that is the beginning of the acceptable year of the Lord sa buhay mo, kapatid. Ano sabi ng Espiritu Santo? Espiritu Santo may sabi dito, mga kababayan. Sabi niya, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang. Nakita nyo? So napakahalaga niyang salita ni Kristo. Espiritu Santo ang may sabi. Alam nyo, pag sabi nga ni Pablo, huwag nating pighatiin ng Espiritu Santo eh. Kaya pag Espiritu Santo nagsabi at nagsalita, pakinggan mo yon. Ano sabi ng Espiritu Santo? Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yung tinig ni Kristo, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. So that's an urgent command, kapatid. Ano bang mangyayari dyan sa acceptable year of the Lord? Ano bang meron dyan? Sabi ni Kristo, ang mga bulag makakakita. Ang mga naaapi magiging malaya. Ang mga bihag maliligtas. So kung bihag ka ng kasalanan mo, kung naghahanap ka ng katotohanan na napakatagal mo nang hinahanap hanggang ngayon di mo pa makita, pag pumasok ka dyan sa acceptable year of the Lord, maliligtas ka sa pagkabihag mo sa kasalanan. Yung katotohanan na matagal mo nang hinahanap, makikita mo kapag pinagdiwang mo yung New Year ni Kristo. Pag narinig mo yung salita ni Kristo, that is the beginning of the acceptable year of the Lord sa buhay mo. Huwag mo nang palampasin. Tanong, paano bang i-celebrate yung acceptable year of the Lord? Paano i-celebrate yan, mga kababayan? Pakinggan ninyo dito sa 3:20 ng Apokalipsis. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kapag narinig mo daw pala yung katok ni Kristo sa pintuan mo at pinapasok mo siya, makikisalo siya sa'yo. Makikikain siya sa'yo. Ano bang pintuan yon?
Yung pintuan kasi na tinutukoy diyan, yung pintuan ng puso mo, kapatid eh. Nandyan, yang kasing pintuan natin o yang puso natin, yan ang silid ng ating pagkatao. Maraming nakasilid dyan, maraming nakaimbak dyan. So kapag binuksan mo yung puso o yung pinto ng puso mo at pinapasok mo si Kristo, ano sabi niya? Ako'y makikisalong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Hahapong kasalo niya, ibig sabihin, makikipag-dinner si Kristo sa'yo spiritually. So kapag kumatok si Kristo diyan sa puso mo at narinig mo yung kanyang tinig, papasukin mo na. Makikisalo siya sa iyo. At kapag pinapasok mo siya, alam mo ba, yung sinasabi niya na siya'y makikisalo sa iyo, hahapong kasalo mo, ibig sabihin, magiging karamay mo siya sa buhay mo. Diyan siya titira. So, mag-isa ka man ngayon, feeling mo na wala kang karamay sa buhay, feeling mo na pinabayaan ka ng mga magulang mo, na mga kapatid mo, na mga kaibigan mo, mag-isa ka lang sa buhay mo. Kapag pinapasok mo dyan si Kristo sa puso mo, sa pintuan ng puso mo, hindi mo masasabing nag-iisa ka na eh. May karamay ka na sa lahat ng hirap at kaligayahan mo sa buhay. Ako'y makikisalong kasama niya. Ako'y hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ibig sabihin, Christ will share with your life. Makikisalo siya sa buhay mo. Hindi ka na mag-iisa, kapatid. At dahil kasalo mo na siya sa buhay mo, diyan na siya nakatira sa buhay mo, babaguhin niya lahat ng bagay na dapat baguhin sa'yo. Lahat ng problema mo, either yung problema mo sa kaluluwa mo, yung problema mo sa puso mo, yung problema mo sa katawan mo, aayusin niya. Kasi diyan na siya nakatira sa'yo. And that is the beginning of the acceptable year of the Lord. That is the beginning of New Year, of Christ New Year sa buhay mo, kapatid. Ano sabi ni Pablo? Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Nalalaman natin na ang ating daktihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kasi alam nyo, pag pinapasok mo dyan si Kristo sa puso mo, napakasayang New Year niyan eh. That is the most happiest New Year sa buhay mo. Kahit sabihin mo na mag-isa ka lang sa buhay, magiging masaya ka eh. Bakit? Kasi ang totoo, hindi ka naman talaga nag-iisa eh. Actually, 3 nga kayo eh. 3 kayo. Ikaw, si Kristo at may isa pa. Alam nyo kung sino yung isa pa, mga kapatid? 14:23 ng 1. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. See? Ilan na kayo? Ikaw, si Kristo at yung Ama. Nakita mo? Mas mabuti ba yung New Year na inaalok ni Kristo? Mas mabuti yon, kapatid. Kasi kapag nanahan sa'yo yung mag-ama, napakalaking bagay nun. Kapag tumira sa'yo yung mag-ama, pag nanahan sila sa'yo, sinong laban sa'yo? Who will be against you? Anong bagay ang mahirap para sa'yo kapag tumira yung mag-ama dyan sa'yo? May malalapitan ka anytime na kailanganin mo, tama? Kasi sabi ng Diyos, kung magkagayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Hindi niya sasabihin, wala akong pakialam sa'yo. Hindi niya sasabihin, paghintay ka. Hindi niya sasabihin, sino ka. Ang sasabihin niya, narito ako once na tinawag mo siya. Kasi malapit lang siya sa'yo eh. Gaano kalapit? Nakatira kayo sa iisang bubong. Nakatira kayo sa iisang silid. Ikaw, si Kristo at ang Ama. Ngayon, kailangan mo pa bang mag-New Year's resolution taon-taon? Year 2023, sabi mo, hindi ka na magsusugal. Year 2022, sabi mo, hindi ka mambababae.
Year 2021, sabi mo dati hindi ka na magmumura. Kaso mag-year 2024 na, wala ka pang natutupad kahit isa eh. Nakita nyo? Ganyang karamihan sa atin eh. Pero subukan yung i-apply yung acceptable year of the Lord sa buhay mo at anyayahan mo si Kristo na pumasok dyan sa pinto ng puso mo para maging kasalo mo siya sa buhay. Hindi mo na kailangan mag-New Year's resolution taon-taon. Once lang, lahat ng mali mo sa buhay mo, mababago mo. Kasi kaya lang naman hindi nasusunod ng isang tao yung New Year's resolution niya taon-taon kasi yung New Year na pinagdidiwang niya, temporal. Kumbaga panglaman lang for enjoyment lang, kinabukasan tapos na balik na naman siya sa dati. Pero kung yung New Year ni Kristo ang ipinagdiwang mo, kapatid, 100% matutupad mo yung New Year's resolution mo Hindi lang one at a time, hindi lang once a year, kundi once lang, sabay-sabay. Matutupad mo yung New Year's resolution mo. Kasi nakaugat ka kay Kristo Yung New Year's resolution mo, nakaugat kay Kristo. Pag nakaugat ka kay Kristo, meron bang bagay na mahirap maganap? Basa, 15:5 ng Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. See? Kapag si Kristo tumira sa iyo, hindi lang si Kristo, pati ang Ama tumira sa iyo, lahat magagawa mo, walang bagay na mahirap So, anong bagong taon yung mas magandang i-celebrate, mga kapatid? Yung taon-taong New Year sa kalendaryo o yung bagong taon na itinuturo ni Kristo? Yung bagong taon na kasama mo si Kristo. Mas maganda yung kay Kristo. Tsak, mababago mo lahat Maraming pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. So again, mga kababayan, hindi ko po sinasabing bawal mag-celebrate ng New Year, Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko po sa inyo, may mas magandang New Year sa Biblia na dapat nating i-celebrate. At yon yung bagong taon na kasama si Kristo. So hanggang dito lang po ang aking paksa. Magandang araw sa inyo, mga kababayan. Happy New Year po. Advance Happy New Year sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.